Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya po sa ating mga buhay. Mga kapatid, may papanoorin po tayong video. Ito po ay trending ngayon, no? At kapag napanood po natin, napatapos po natin pakinggan, panoorin, ano po ba yung mga dapat nating gawin? Papaniwalaan po ba natin kaagad yung napapakinggan po natin sa mga ganitong preacher, ganitong mga pastor o nagpapalaganap ng salita ng Panginoon, or matuto po tayong magsaliksik sa banal na kasulatan, no? Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo. Tara, panoorin po natin. Maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Listen. Sa Genesis chapter 3, nung sinabi na Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas. Baka naman inedit lang. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong magse-sex. Wala si Yahweh. Nag-sex yung dalawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring sex ang ginawa nung... Maaaring wala talagang tree eh. Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talagang tree. Maaaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Hinahin nyo na. Babae, dahil dyan mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakaing prutas, tas mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae? Mabubuntis ka. Kung ako si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't mabubuntis ako? Wala sa usapan yon. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Kaya alam nyo, totoo yung joke. Maaaring totoo yung joke na dami-daming kakainin kasi ba't yung mansanas pa, pwede naman yung... Tas ayaw, nagalit si Yahweh kasi dapat siya yung... Hindi, joke lang. Yun po, no, mga kapatid, na pakinggan po natin at napanood yung sinasabi ng mga ngaral na yon na patungkol sa Diyos, no? Pinagtatawanan po nila ang Panginoon at may mga kabastusan pa po at nagpapalakpakan pa po yung mga tao, no? Nakakalungkot man po, mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, na nabubuhay sa panahon po natin ngayon bilang mga alagad ng Panginoon, ano po yung dapat nating gawin kapag tayo po ay nakakapanood ng mga ganyang katuruan, no? Unang-una po, mga kapatid, sinasabi po sa Gawa 17 verse 10-11, no, basahin ko po. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at sila sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonika. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Pansinin po natin dito, mga kapatid, na ang sinasabi ng talatang ito na yung mga Hudyo na mga taga-Berea ay bukas po ang isipan. Yung pinapangaral ni Apostol Pablo, sinasaliksik po nila sa kasulatan, no? Kaya po tayo po, mga kapatid, sa napanood po nating video, tularan po natin ang mga Hudyo sa Berea na maging bukas ang isipan, no, upang hindi po tayo malinlang, no, sa mga ganyang katuruan. Yan po ang una nating dapat gawin kapag nakakarinig po tayo ng mga ganyang katuruan, lalo na po patungkol po sa Panginoon, sa katuruan ng Biblia na binabaluktot kagaya po ng ginagawa ni Satanas, binabawasan, dinadagdagan yung salita ng Panginoon. Suriin po natin, katulad ng sinasabi ng talatang ito, maging bukas po nawa ang ating kaisipan upang hindi po tayo malinlang. Dahil sinasabi na po yan sa kasulatan na sa mga huling araw ay lalabas yung mga katuruan na ganyan, no? Sinasabi po yan sa 1 Timothy 4:1. Basahin po natin. Ito po, mga kapatid, basahin ko po. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu
na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Maliwanag po na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, iiwan ng ilan yung pananampalataya. Pananampalataya po nila ito sa Panginoon. Bakit nila iiwan? Dahil susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Bakit po natin nasasabi mga kapatid na yung katuruan ng preacher na ito ay katuruan ng demonyo? Dahil kuhang-kuha niya po yung mga taktika ni Satanas kung paano baluktutin, kung paano linlangin yung mga tagapakinig niya. No? Hindi po ako against sa taong ito dahil mahal ko po ang kapwa ko. No? Tuto lang po ako sa katuruan niya na binabastos at nilalapastangan ang Diyos. No? Kung may pananagutan man siya, ang Diyos na po ang bahala. Ngunit nawa, ipanalangin po natin na buksan po ang kanyang isipan. Maliwanag po dito mga kapatid, no, na yung mga taong tagapakinig na mga mananampalataya, iiwan, no, nila yung pananampalataya nila at susunod sila sa mga maling katuruan. Ito po yung mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalaganap ng mga taong sinungaling at may manhid na budhi. No? Pansinin po natin, kung babalikan po natin ang video, hindi man lang kung siya po ay may konsensya, napakamanhid na po ng konsensya na lapastanganin mo ang Panginoon. Hindi ka ba makonsensya niyan sa ginagawa mo? Eh kung hindi talaga, kung manhid na yung budhi mo, ipapatuloy talaga yan na paglalapastangan po sa Panginoon. Pansinin po natin, no? Yung mga pagsisinungaling niya po dito na pinapalitan niya po yung salita ng Panginoon. No, kung papanoorin po natin ang video. No, yung mga tagapakinig niya po, nagpapalakpakan pa po, nakakalungkot mga kapatid, no. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay naging bukas ang isipan. Hindi po tayo mapapaniwala sa mga ganitong katuruan. No, pansinin po natin mga kapatid ang sinasabi sa 2 Timoteo 4:1 na sa mga huling araw ay lalaganap talaga yung mga ganito dahil nakasulat doon na yung nais ng mga tagapakinig, yung mga nakakakiliti lang sa tainga, yung kanilang papakinggan. Ayaw na nilang pakinggan yung katotohanan. No, kasi nga, napakasakit ng katotohanan kung talagang lalo na ang pinapag-usapan, yung salita ng Panginoon. Itatamaan talaga yung kasalanan natin dyan. Napakasakit niyan. Kaya ang pinipili ng mga tao, pinipili nila yung mga tagapangaral na yung walang ibang tinuturo, kundi yung mga kasinungalingan, mga jokes, kabastusan, nagpapalakpakan pa po sila. Nakakalungkot po. Basahin po natin 2 Timoteo 4:1 and 3. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Basahin ko po. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hakatol sa mga buhay at sa mga patay. Inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob. Bakit po mga kapatid sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi? Kasi nga po mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, yung mga katuruan ng mga demonyo na nagpapalaganap ng kasinungalingan, laganap na po yan. Simula dati, may mga naturuan po yan sila, yan ang nagpapalaganap hanggang ngayon at kumalat ng kumalat. Kaya concerned si Apostol Pablo sa iglesia sa panahon niya na baka malinlang, no, at mapahamak. Kaya sa inutusan niya po si Timoteo na ipangaral yung salita ng Panginoon dahil, no, pansinin po natin sa verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. No? Yung mga mananampalataya, darating yung panahon, mga huling araw, na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Yun po yung nakakalungkot. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga takapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Yun po yung nakakalungkot po mga kapatid sa panahon po natin ngayon. Na mas gustong-gusto ng mga tao na pakinggan yung mga ganong mga kabastusan, yung ginalapastangan ng Panginoon, no, yung ginaloko yung Diyos, binabastos. Yun po, nagpapalakpakan pa po, nakakalungkot. Kasi nga, pag katotohanan yung ituro mo, yung sulat sa Biblia, ay sapul-sapul po talaga tayo. Dahil tayo po ay makasalanan. Kaya umiiwas po yung tao. No, yung mga mananampalataya, mga niniwala sa Panginoon. Kaya ang hinahanap nila, yung mga jokes na lang nakaturuan. Yung nakakakiliti sa tainga.
Kaya salamat po mga kapatid, no? Tayo po ay binigyan ng paalala ng Panginoon sa Mateo 24 bilang mga alagad sa panahon po natin ngayon na mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw. No? Kasi nga darating po 'yan, yung mga ganyang katuruan. Palalanin po natin, maging bukas po ang ating mga isipan, saliksikin po natin ang banal na kasulatan dahil yan po ang magliligtas po sa atin kapag nalaman po natin ang katotohanan. No? Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng karunungan upang hindi po tayo maligaw. Tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo po ay hindi nagsaliksik, hindi naging bukas ang isipan po natin, kapag tayo po ay naligaw ng mga ganyang preacher, ng mga ganyang katuruan, sabi po ng Panginoong Jesucristo, yung bulag na taga-akay, yung maakay niyan, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya hindi na po natin masisisi yung Panginoon pagdating ng araw na nabuslog po tayo sa hukay. Kaya salamat sa Panginoon, no? Binigyan niya po tayo ng pala sa pamamagitan ng Biblia dahil ito po yung manual po natin habang tayo po ay nabubuhay. Salamat po. Pagpalain po nawa ang bawat isa.